Hi guys! Welcome to our podcast. Ako nga pala si Regan De Castro, ang inyong host for today. And ngayon kasama ko ang tatlong student researchers na sina Ninya, Chinchin, and Andre. And hi naman kayo. Hi naman kayo. Kaway. Hello. Yeah. So, before mag-start ang podcast na to, binigyan ko sila ng article na para aralin nila. At ang title ng article na to is Marcos and the Media, Platitudes but What Else Again by Jello Gonzalez. Tatanungin ko sila ng arguments para matesting kung binasa ba talaga nila yung article na binigay ko. So, okay, let's start na. Ninya, ikaw ang una. Ang argument na bibigay ko sa'yo is media under Marcos Jr. Is it continuity or change? So, let's talk about kung paano ang media landscape sa panahon ni Ferdinand Marcos Jr. and yung pinagkaiba niya from nung panahon ng dad niya, which is si Ferdinand Marcos Sr. At pati na rin sa administration ni Rodrigo Duterte. So, yung continuation ng legacy ng tatay niya, which is si Ferdinand Marcos Sr., we know naman na si Marcos Sr. during the martial law years, kilala siya bilang sa patahimik ng mga decent opinions. So, wala talagang freedom yung mga press before. And halos lahat ng media outlets nagiging mouthpieces na lang ng gobyerno. So, ngayon, si Marcos Jr., yung anak niya, hindi naman ganun kalala yung repression niya, pero may mga signs pa rin na may konting continuity sa mga tactics niya. So, for example, yung mga media outlets is tinitignan pa rin as critical ng gobyerno and nahihirapan sila dahil sa influence ng government. Hindi na siya kasing brute force ng mga panahon ng martial law, pero may control pa rin in a subtle way. So, yung new tactics sa social media era, now na nasa digital age na tayo, and dito sa panahon ni Marcos Jr., mas modern na yung way sa pag-control ng media. Di na kailangan ng physical violence or censorship unlike before nung panahon ng sa dad niya si Ferdinand Marcos Sr. Yung social media ngayon, yung ginagamit nila para i-manipulate yung mga public discourse. So, nakita na natin to before nung campaign period. He was very strategic in using platforms like Facebook and YouTube para i-promote yung mga pro-government narratives at i-control yung mga picture na gusto nila i-show sa public. So, with social media, mas madaling makuha yung narrative at mag-spread ng information, whether it's positive or hindi gano'ng ka-accurate. Ganun. Tapos, syempre, di lang siya, meron din siyang mga allies like si Romualdez clan na may malakas na media influence. So, mas pinapalakas nila yung control sa media. Meron din yung sa ABS-CBN na up until now, hindi pa rin fully nababawi yung shutdown nila since ngayon nasa GMA sila ngayon, di ba? So, pinapakita lang nun na hindi sila gumagawa ng malaking show of force, pero kinokontrol pa rin nila yung narrative sa sarili nilang ways. Ganun. Sa media environment naman ni Marcos Jr., so, despite all these signs of media control, sa mga actions ni Marcos Jr., masasabi natin na medyo amiable pa siya when it comes to press freedom compared to Duterte na very openly hostile siya sa media. Pero according to the Center of Media Freedom and Responsibility, although parang diplomatic yung tone ng administration ni Marcos, may mga attacks pa rin na nangyari from press freedom. Si Marcos Jr., di man siya openly oppressive, unlike his dad or si Duterte, pero there's a lot of subtle undermining na nangyayari. Yung 2023 report, sinasabi na may konting improvements, pero marami pa rin journalists na nakakatanggap ng threats sa lives nila. At yung mga independent press outlets, um, patuloy na pinipilit na i-delegitimize as enemies of the state. So, si Marcos Jr., yung media landscape niya is far from the repressive times of martial law, but may mga tactics pa rin siyang ginagamit to control the narrative. So, yung social media manipulation, strategic media alliances, and silencing critical voices like ABS-CBN, these are just some of the tools used today. While the media environment might look more open, the reality is that press freedom in the Philippines is still fragile. And these threats to journalistic independence are still very a real issue, which means hanggang ngayon,
they still fight for a truly free press. Ganun. Thank you, Miss Nina, sa iyong wonderful insight. So, sa argument mo, I think pwede rin natin ipasok dito yung second argument, which is disinformation and propaganda in the social media age. Ano nga ba yung naging role ng social media sa campaign election ni Marcos Jr. at ano nga ba yung strategies para malabanan yung disinformation? So, talagang naging malakas yung role ng social media sa pangangampanya ni Marcos Jr. Gumamit sila ng mga plataforma katulad ng Facebook, YouTube at TikTok para baguhin yung perception ng tao tungkol sa legacy ng mga Marcos. Pero ito rin yung weakness, yung reliance sa disinformation at historical revisionism. Pinaglalaroan nito yung katotohanan at parang binabasura nila yung credibility ng historians at experts. Short term, panalo sila, pero long term, nasisira nila yung trust ng iba't ibang institutions. Kaya ang hirap magkaroon ng unity sa bansa para sa tunay na issues. So kung tutuusin, parang kulang pa rin yung ginagawa para labanan ang disinformation. Yung fact-checking, oo, maganda siya, pero kadalasan hindi umaabot sa audience na nakakita ng fake news. Parang laging late ang responses. And then, yung algorithms ng social media, designed sila para mag-boost ng engaging content. Kahit fake pa ito or divisive pa siya. Kaya lalo pang kumakalat ang problema at ang mga fake news. Anong dapat gawin? Unang-una, accountability sa social media platforms. Dapat mayroong mas strict na policies na nagmo-monitor at nagtatanggal ng harmful content ng mas mabilis. Pangalawa, digital literacy programs. Turuan na ang mga bata sa school kung paano mag-spot ng fake news at misleading content. Pangatlo, collaboration. Kailangan ng partnership ng government, tech companies at educators para talagang ma-address yung ugat ng disinformation. Hindi lang yung surface level. Ang issue talaga dito, hindi lang technical pero societal din siya. Kasi parang mas pinapahalagahan natin yung pagiging viral kesa kung ano yung totoo. Hanggat hindi natin nabibigyang halaga ang katotohanan tulad ng pagpapahalaga natin sa likes at shares, patuloy na magiging malakas ang disinformation bilang political weapon. Ang lakas ng campaigns gaya nito kasi sinasamantala nila yung kahinaan ng digital ecosystem natin at hindi nagiging maayos ito. At hindi mawawala ang problemang ito kapag ito ay nagpatuloy. So, moving on sa third argument, Sir Andre, ano nga ba ang roles ng vloggers and influencers in politics? So, ang mga vloggers at influencers ay may malaking papel ito sa mundo ng politika kasi hindi lamang ito sa kanilang mga sariling bansa, kundi pati na rin sa global na saklaw kung saan hawak ng social media yung kapangyarihan na taglay nito. Sa pamamagitan ng kanilang malawak na influence sa social media, sila ay may kakayahang magpabago ng opinion, mag-organisa ng mga kampanya at magtaguyod ng mga isyu sa politika. At unang-unang kapangyarihan na hawak ng vloggers at influencers sa politics is, ayun nga, ang sinabi ko ay may malawak silang abot dahil ang mga vloggers at influencers ay may direktang koneksyon sa milyong-milyong tao sa pamamagitan ng social media platforms katulad ng YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter at iba pa. At iba't iba ang pwede nilang methodology of reaching their target audience by pagpo-post ng mga video at content, maaari na rin parang campaign infographics, katulad ng mga ganung bagay. At pangalawa, may kapangyarihan din ang mga influencer upang magbigay ng sariling opinion at magbigay ng pawang katotohanan sa kung ano yung talagang hinaharap nating issue sa ating politika ngayon. At pangalawa, nakakatulong din sila upang magpalakas ng ating kampanya at aktivismo dahil nagpapalaganap ito ng mga kilusan o advokasya laban sa mga issue katulad ng mga sabihin na natin mga LGBTQ community, Black Lives Matter, or yung napapanahong issue na kinahaharap natin ngayon. At pang-apat, nakakatulong din sila upang magbigay ng suporta sa ating mga kandidato at parang makapagbigay din ito ng encouragement sa ating mga manonood na bumoto ng tamang kandidato para sa ikabubuti ng ating bansa sa future natin. Pero ayun nga, kahit malawak ang influensya at kapangyarihan ng vloggers at influencers sa ating social media, di pa rin maaalis ang issue patungkol sa disinformation dahil may kapangyarihan ang gobyerno upang labanan ang katotohanan
kasi meron silang itinatag na anti-terrorism law, which is parang kapag may na-identify silang content of terrorism or any act of parang threat sa kanilang mga sarili, may kapangyarihan silang upang i-take down yung specific content na yun nang walang kahit anong warrant at ipaaresto ang mga journalist na tumalasay sa kanila. At may impluwensya din ng mga makapangyarihan na tao sa Pilipinas, yung mga naghahawak ng mga malalaking broadcasting televisions like ABS-CBN at News TV5. Kaya nila yung imanipula para mapabaliktad yung buong katotohanan tungkol sa kinakalap na impormasyon ng mga vloggers at influencers sa issue na yun. Yan lang. Okay. Thank you. Parang prepared talaga mga student researchers ko. Okay. So yung last argument, Miss Chin, ano nga ba yung red tagging at ano ang threat nito sa journalistic freedom? Red tagging, kung babalikan natin yung history before, diba, uso yung red tagging nung panahon ni Marcos Sr. So, in simple terms, red tagging is yung pag-label sa isang tao or like group bilang isang communist, bilang isang rebelde or terrorist or like pagta sa like security ng bansa. So, sa panahon ni Marcos before, ito yung ginagamit nilang way para like ikulong yung mga or isuppress yung mga critic. Sinasabi nila, national security daw yung priority nila before. Pero, ang tanong, totoo ba na lahat ng tinatawag nilang communist noon is banta talaga or like ginagamit lang sila para patahimikin yung bumabatikos sa government. So, ngayon, in modern era, ganun pa rin yung story. Parang same pattern pa rin. Marami pa rin journalists and activists yung na-red tag dahil nag-uulat sila ng mga issue tulad ng corruption, human rights, injustices. So, ayun, parang nakakatakot lang kasi kapag red tag ka, parang automatically kalaban ka na ng estado, kalaban ka na ng government. So, may mga tao na, may mga taong pabor sa red tagging, may mga tao na hindi pabor. So, let's talk about dun sa mga pabor sa red tagging. So, according sa kanila, yung red tagging daw is mahalaga daw siya para labanan yung insurgency sa bansa natin. So, kung may mga group or like individual na connected daw sa mga rebelde or like terrorists, kailangan daw silang parang ma-identify or like ma-expose agad para maprotektahan yung bansa natin. Pero honestly, yung national security is, importante naman talaga siya. And during martial law, sinabi ng government na kailangan yung pigilan para hindi na magkalat yung mga rebellion. Pero hanggang ngayon, parang ganun pa rin logic. Mas okay daw na maagapan yung threat before lumala. So, pero ang problem kasi, parang madalas, walang evidence. Parang haka-haka lang nila na ginagawa nilang official accusation na communist yung isang tao. So, noon, parang maraming nadamay nung paano ng martial law na red tag kasi kahit wala silang kasalanan. So, ngayon, parang may mga instances na ganun pa rin. So, instead na parang harapin yung tunay na problem, ginagamit nila yon para like patahimikin lang yung mga critic at takutin ng media. So, ayun, according naman sa mga hindi pabor sa red tagging, ang point nila is history proves this. Kasi ginagawa ng martial law. So, maraming journalist ng martial law nga yung pinatahimik dahil na-accuse sila as communists. So ngayon, parang ganun pa rin nga yung pattern. Red tagging still leads to threats and violence. Tapos, bukod dito, parang ang laki ng epekto nga sa journalism. Takot yung media na magulat ng sensitive issues. Ngayon, dahil sa red tagging, maraming journalists yung nagpa-practice ng self-censorship. So, kung pinapractice na yun, sino yung kawawa, di ba? Tayo, yung public. Kasi hindi nila nakukuha yung buong katotohanan ng news. So, ayun. Alright. Thank you. Thank you sa iyong critic and insight. Bilang pagtatapos, ang social media ay talagang isang double-edged sword. Kaya nitong magbigay ng boses sa marami, pero pwede rin itong maging platform ng kasinungalingan at panlilin lang. Sa huli, nasa atin pa rin kung paano natin ito gagamitin. Remember, the fight against disinformation doesn't stop with fact-checking. It starts with being more critical, more informed, and more responsible sa ating online habits. Kaya naman, let's stay vigilant, stay curious, and most importantly, seek the truth. Salamat sa pakikinig, and as always, stay safe, stay sharp, and see you next time. Bye-bye! Thank you, guys!